Magandang gabi mga mahal na kaibigan. Kaya, ituloy natin ang ating kagila-gilalas na paglalakbay sa mundo ng mga sakit. Lumalim pa tayo sa osteoarthritis, arthritis, at tayo'y naglalakbay sa loob nito. Kaya ang video ngayon, ito ay aking regalo para sa inyo. Para sa inyong magandang pag-subscribe noong nakaraan, hindi ko inaasahan ito mula sa inyo. Ikinagagalak na gulat. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isang kahangahangang bagay tulad ng lagi sa katunayan. Ngunit ang iyong buhay, maaring sabihin, ay ngayon hahatiin sa bago at pagkatapos ng panunood ng video na ito, maaalala mo ang iyong sarili kung paano ka nabuhay bago at mag-isip, ano ito? Bakit hindi ko ito ginawa dati? Bakit hindi ako nag-subscribe dati? Bakit hindi ako nagbigay ng like, nag-iwan ng komento at nagbahagi ng video na ito sa lahat ng aking mga kaibigan? Kaya, halos mag-isa tayo na may modelo ng katawan ng dalawang tao sa harap ninyo. Dito nakikita natin ang posisyon ng katawan, tinatawag na sutulue, at ito ang posisyon ng katawan na hindi sutulue. Ano ang pagkakaiba? Ang pagkakaiba ay may mga kalamnan na sumusuporta sa optimal na posisyon ng katawan. Ang kanilang balanse ay nagbibigay sa atin ng kakayahang tumayo ng halos walang pagod. At dahil sa tensyon ng mga kalamnan, mayroon tayong mga kalamnan sa likod. Ito ay isang grupo ng trapezoidal na mga kalamnan, itaas, gitna, ibaba, at mga kalamnan sa harap, pektoral, malaki at maliit na pektoral na kalamnan. Sila ang mga ito. Nakilala sila. At ang dalawang kalamnang ito ay nagbibigay ng balanse sa blade. At depende sa posisyon ng kamay, sa posisyon ng blade, kung paano magkakalat ang bigat sa leeg at dibdib na bahagi ng spinal column. Dito, maaari mong sabihin, ang balanse ay halos perpekto. Dito, ang dalawang grupong ito ng kalamnan ay nagpapantay sa isa't isa. Dito nakikita natin na ang malaking kalamnan sa dibdib, ito ay mas na-develop, ito ay napakalakas. At ang trapezius na kalamnan, itaas, gitna at ibaba, sila ay medyo mahina, napakaliit. Hindi nila kayang suportahan ang ating balikat at kamay, kaya sila ay naglilipat sa harap at ang mga balikat at ang mga kamay at sila ay umiikot sa ganitong paraan. Ano ang gagawin? Paano maging? Ang posisyon ng kamay ay may malaking kahalagahan sa pangkalahatan para sa suporta ng balanse. Maraming nagtatangka na ituwid ang likod at idikit ang balikat sa likod, subalit nagdudulot ito ng sakit. Mas lalong sumasakit ang likod? Kung ito ay masakit na bago, kung hindi, ito ay nagsisimulang sumakit. Nagkakaroon ng pakiramdam ng tension dito sa pagitan ng mga blade ng balikat, parang merong hindi tama doon. Sa paglipas ng panahon, may pakiramdam sila ng hadlang sa pag-ikot, parang may vertebra na hindi tama ang posisyon. Ito ay dahil sa mga kalamnan ay sa pilitang panatilihin ang normal na tono sa lahat ng oras. At ang lahat ng kalamnan na matatagpuan dito sa pagitan ng ating balikat at leeg, ang pangunahing tungkulin nila ay suportahan ang bigat ng ating mga kamay. Kung hindi nila ito nagagawa, ang kamay ay nagsisimulang gumalaw papunta dito, pasulong at pababa. Ganito ito nakasabit. Upang maibalik natin ang kamay sa tamang posisyon, habang tinatama ang posisyon ng ating sariling balanse, dahil ang posisyon ng kamay ay malaki ang epekto sa balanse, kailangan nating sundin ang ilang mga tuntunin kasama ninyo. Una, salaminin ang iyong sarili. Kung nakikita mo na ang kamay mo ay pumipihit sa ganitong paraan, ito ang likurang bahagi. Kailangan mong pihitin ang iyong kamay sa ganitong paraan upang ang iyong hinlalaki ay tumingin pasulong. Kung pihitin natin ang iyong kamay dito, makikita mo, ang siko mo rin ay nagsisimulang tumingin sa isang direksyon. At ngayon, bawat pag-angat ng kamay ay magiging may kasamang trabaho ng gitnang deltoid muscle, ngunit sa ganitong paraan, ang harapang deltoid ay halos hindi gagana. Ganun din. Kapag nasanay ka ng hawakan ng kamay mo ng ganito, ito rin ay magsisimulang gumana ng ganito para sa iyo. At sa hakbang na ito ay kikilos. Nakikita mo, medyo sa isang anggulo. Kapag tumingin pasulong ang malaking daliri, susunod din ang kamay, pabalik. Kung ito ay gumagalaw pabalik sa iyo, gusto mo man o hindi, ang iyong pinakamalawak na kalamnan sa bawat hakbang ay gagana.
Ang gitnang pang-ibabang trapezius din ay gagana, sila ay makakakuha ng load sa bawat hakbang. Kung pinaikot ang kamay sa ganitong paraan, ang bawat hakbang ng galaw ay medyo patungo dito. At sa halip na kalamnan ng likod, ang itaas na trapezius mo ang mas magtatrabaho. Ibig sabihin, bawat galaw ng kamay pabalik ay maglilipat sa iyo ng ganitong maliit na piraso ng itaas na trapezius at kalamnan na nag-aangat ng scapula, na higit pang magbubuo sa iyo ng ganitong maling posisyon. Kaya ang una, kailangan mong i-rotate ang kamay pasulong gamit ang malaking daliri at sundan ito upang gumalaw ito sa parehong paraan. Ngunit ang kilos na ito ay dapat na natural, ibig sabihin, hindi ito dapat maging isang robotikong kilos. Ano ang kahinaan ng ganitong posisyon ng kamay? Dahil sa paggalaw ng iyong kamay sa isang direksyon, sa bawat hakbang mo, magkakaroon ka ng isang pagkiling sa ganitong paraan mula sa isang direksyon patungo sa isa pang direksyon, ito ay magpapabago sa iyo. Minsan nangyayari ito, minsan ang sanhi ng pagkahilo ay dahil sa pagkawala ng balanse habang naglalakad, dahil sa pag-ikot ng ulo sa ganitong paraan sa bawat hakbang. Nagiging mahirap na rin ang paglalakad, mahirap na panatilihin ang balanse. Kung gumagalaw ang kamay mo sa ganitong paraan, walang problema, nananatili ang ulo mo sa gitna palagi. Kaya, ang unang ito ay ang posisyon ng kamay, i-rotate natin ang malaking daliri patungo sa harap at sundan. Maaari mong ilagay ang isang kamay sa iyong bulsa habang naglalakad. Sundin ang posisyon ng kamay kapag ito ay nasa harap mo at kapag ito ay nasa likod mo. Ang palaw, kamay pabalik, ito ay may mas malaking kahalagahan kaysa sa paggalaw ng kamay pasulong dahil madalas tayong gumalaw ng ating mga kamay pasulong. Ang tanging lugar kung saan natin maaaring igalaw ang ating mga kamay ay pabalik. Ito ay tulad ng hakbang, ang paggalaw habang naglalakad. Ang pangalawa ay ang posisyon ng kamay mismo kapag tayo ay nakatayo kasama mo. Ito ay sa kanya, kay Sergey. Ang kanyang kamay ay nandito, nakikita mo. Nakabitin ito sa harap na walang buhay at ang kamay ni Marat ay nandito. Nakikita mo ba? Hindi ito nakabitin sa kanya. Palaging nasa tension ito sa kanya. Palaging handa itong gumawa ng anumang kilos, halimbawa, bumati, magbayad ng utang sa isang tao, magpakita ng anumang pagpapahalaga. At kay Sergey, ito ay basta nakabitin dito. Parang isang sosyal at naglalaro. Hindi niya magawa ito. Upang itaas ang kanyang kamay, kailangan niyang mag-lean, mag-stretch, at tulungan ang kanyang sarili sa ilang kilos na ito. At sa kanya nakikita mo, lahat ay nangyayari sa isang, 2, 3, 4, at kay Sergey, 1, 2, 3, 4, 5, isang kamay pa lang ang naitaas at may hingal na. Bakit ganito? Ano ang pagkakaiba? Dahil sa Marat, makikita mo, may momentum ang kanyang kamay, ito ay nandito, at ito ay mula dito, gumawa na siya ng kilos. Dahil sa mga kalamnan na ito, handa na silang magtrabaho, handa sila, halimbawa, na itaas ang bote para sa bagong taon. Uminom, kumain. Hindi, kailangan itong putulin. At kay Sergey, parang nagkakalkal siya sa salad at isa, natulog na, nahulog ang muka. Ano ang pagkakaiba? Paano matutunan ito? Tingnan, para dito, kinukuha natin ang pader kasama mo. Ang karaniwang pader ay angkop para dito. At tayo ay tumatayo sa isang distansya na katumbas ng lapad ng paa mula sa pader. At ilalagay natin ang ating mga tuhod, eto na. Inabot ang mga siko sa pader. At ganito lang kasimple ang pagtayo. Kung nakakita ka sa anumang mga aklat ng pisikal na edukasyon, pisikal na terapiya, o natural na agham, kung paano tamang bumuo ng iyong postura, kailangan mong tumayo malapit sa pader, maglin doon sa lahat ng mga parte na maaring maglin, at ganito ang iyong ginagawa, lumayo ka mula sa pader. Hindi ito tama, mali ito. May ulo na haba ng pipino, iba'y katulad ng talong, at hindi lahat ng ulo ay umabot doon. Dito, kailangan mong mag-orient gamit ang mga kamay, halos pare-pareho ang mga ito. Ayan, magkukulot din sa mga siko sa parehong direksyon. At nag-extend sila gamit ang kanilang mga siko, at sa ganitong paraan, dapat siko mo lang ang umabot.
Basta manatili ka sa posisyong ito at gumamit ng iyong mga siko, kahit ayaw mo makikita mo ang iyong mga balikat, gusto mo man o hindi, babalik ito. At sa posisyong ito, basta manatili ka muna para sa simula. Manatili ka ng 30 segundo, masanay ka sa posisyong ito. Pagkatapos, umalis ka mula sa pader. Manatili ka sa kasalukuyang posisyon, sa pagkakalagay ng iyong mga kamay, at pansinin mo kung paano nag-iisa ang iyong likod na nagpapakita ng tensyon, at ang tono ng iyong kalamnan sa posisyong ito. Tumayo ka ulit. Mas madali para sa isang kamay na humila, mas mahirap sa isa. At sa posisyong ito, matutunan muna na tumayo. Ayan, nagawa na. Susunod na hakbang. Ngayon, upang gawing mas madali para sa kamay na hawakan ito sa likod, turuan natin itong gumalaw ng kaunti. Manatili sa parehong distansya mula sa pader, na abot ang mga siko. Ngayon, ikutan mo ang mga kamay mo ng ganitong paraan o ganito kung saan ka komportable. At iswing pabalik ang iyong mga kamay. Kaunting ilipat pabalik ang iyong balikat. Sa madaling salita, gumawa ng pabalik na galaw gamit ang kamay. May mas maluwag ito, mayroon ding hindi. Ibig sabihin, walang layunin na lubos na palawakin ang galaw na ito. Simpleng pabayaan lamang na gumalaw ang iyong kamay doon sa likod para masanay ito sa posisyong iyon, para ang mga kalamnan sa pagitan ng mga daliri ay gumalaw din, para ma-stretch ng kaunti ang mga tendon dito sa pagitan ng pinakamalaking kagat ng kalamnan. Mas madaling mapapanatili ito sa posisyon na ito sa hinaharap. Narito pa ang isa pang alituntunin kung paano ito mamamahala sa hinaharap. Kapag nakatayo ka, narito ang iyong buto. Nandito ito, ang harap, ang itaas na axis ng iyong sakong buto. At subukang, kapag nakatayo ka, palaging nasa likod ng buto na ito ang iyong malaking daliri. Sa sandaling mapansin mo na ang iyong mga kamay ay lumalabas sa harap, muli sa likod, isang beses, ilagay sila dito. Ibig sabihin, ang ilang simpleng galaw ng katawan ay magpapahintulot sa iyo na maibalik ang tamang postura at kontrolin ito. Ibig sabihin, kontrolin mo ito hindi dahil sa pagkakabigkis ng mga braso, kundi dahil sa tamang pagkakalagay ng iyong mga kamay. At ngayon, upang sanayin ang mga kalamnan na ito, upang turuan silang gumana sa tamang anggulo, upang sila ay makapaghawak ng ating kamay sa likod, ang ganitong uri ng ehersisyo ay napakabuti na gawin. Maaari itong gawin habang nakaupo, nasa bahay, sa likod ng manibela, sa kotse, kahit saan na gusto mo itong gawin. Sa trabaho. Tingnan, kaya natin itong gawin habang nakahiga, hindi na sa likod ng manibela. Ipapakita ko rin habang nakaupo mamaya. Sa kabuuan, humiga tayo ng ganito. Ilagay ang ulo at ilagay ang mga kamay dito. Hindi sila magiging para sa atin sa sahig. Ngunit ilalagay natin sila dito kung saan ang krus na pang-ilalim na kasukasuan. Ilalagay natin ito dito, sa parehong panig. Medyo mas mataas ito kaysa sa berry, ang itaas na gilid ng berry muscle. Inilagay natin ang ating mga kamay dito at ngayon sinusubukan nating abutin ang sahig gamit ang ating mga siko. Ganap na inuunat ang gitnang trapezius, rhomboid muscle, at ang mababang trapezius ay na-stretch din. At mula sa posisyong ito, sinusubukan natin ngayon na pag-isahin ang mga siko. Pinaghintay natin ito ng 1 o 2 segundo. 2 at pagkatapos ay muling hinila natin ang mga siko dito, pasulong sa kalahati at pagkatapos ay muling. Ginagawa natin ang mga kilos na ito ng 10 beses. Kung sapat ang kalusugan, kung hindi, mas mababa, maaaring 5. Gumawa ng 3 hanggang 4 na lapit kabuuan ay 30 beses. Kunin mo, damhin mo kung paano napupuno ng husto ang mga kalamnan na ito sa pagitan ng mga palad na karaniwang hindi gumagana sa buhay. Kung wala kang mapuntahan, maaari mong gawin ang kilos na ito habang nakaupo, pareho lang. Ngunit dito, ang load ay mas mababa. Mas mataas ito kapag nakahiga. Kung hindi kayang gawin habang nakahiga, pwedeng gawin ito nakaupo. Subukang magdikit ang mga pisngi ng iyong puwit. Parang may nagpupulong sa iyo mula sa likod. Isipin mo. O kaya'y hilingin mo sa isang tao na gawin ito at pagkatapos ay subukan mong ulitin ang kilos na ito. Enematrid ang buong amplitude pakanan ng monopakaliwa, pakanan kupakaliwa. Talagang mabuti ito sa ehersisyo ng lahat ng kalamnan. Kaya mga kaibigan, ito na at naghiwalay ang inyong buhay sa bago at pagkatapos. At ngayon, tulad ng sinasabi,
Nagpapaalam na kami sa inyo. Hanggang sa mga susunod na pagkikita, mag-like, mag-komento, mag-engage sa sports, at tumulong sa mga magulang.